were mysteriously missing. Dummy accounts and bank transaction of PRD. Despite only earning 100,000 pesos or to 150,000 pesos from my services to PRD. Diba? Despite earning 100, ayun, despite only earning 100,000 to 150,000, sweldo mo, hindi mo alam kung magkano yung specific. Sige na, palagpasin na natin to. Nasabi naman na natin to kanina. Naintindihan nyo naman na siguro. Millions of pesos went through bank accounts opened for me by close associates of PRD. I admit that during PRD's term as president, I served as a dummy for the transfer of large amount of money. These transfers were made through bank accounts that were opened under my name, which include but are not limited to the following: China Bank, Legazpi Village, Makati City. Katulad yan ha, may mabinanggit siyang excuse me. May mga binanggit siyang bangko. Sabi niya, dami daw siya. Sa kanya daw pinapadala. Sa kanya daw tinatransfer yung large amount of money. Then, tinatransfer daw sa mga bank accounts niya. Ano pa? China Bank Main Makati City. China Bank near the power station at Ayala, Makati City. PNB Makati Metropolitan Avenue Branch, Makati City. An unknown bank in Pasig City. Si Raimundo. If I may interrupt, Mr. Madriaga, COMSEC kindly continue flashing on the screen the pages of the... Informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. I was later instructed to sign an entire checkbook where the amounts and pays are left. Diba? Money will be transferred to this account for laundering. Putang ina, if you're gonna launder money, itatransfer mo yan dyan. Magta-transfer ka ng large amount nang hindi mo alam kung saan nanggagaling, talagang mama-amlak ka niyan. Alam mo ba yung flood control scandal? How they are laundering the money? How they are washing the money? Oh, yung pera, ang gagawin nila, pupunta sila sa casino. Oh, magpipitsa sila. Oh, ang gagawin nila, magpipitsa sila sa casino. Pupunta sila sa casino. Meron silang halimbawa 50 million. Sa 50 million na yon, magsusugal sila. Magsusugal sila. Tapos, magpapatalo sila sa sugal. At least, ilang percent? O, sa 50 million, mga 2 million, magpapatalo sila. Tapos ngayon, i-issuehan sila ng cheque ng casino para i-encash. Tapos, nakalagay doon, Casino Pilipino, o halimbawa, Soler, o kaya ganito, nakalagay doon. O. Ngayon sila, pupunta sila sa bangko. I-deposito ko po ito sa account ko. Ang laki na ito ah. O, ayan o. Kanino ba galing yan? Sa casino. Nanalo ako sa casino eh. O, so yung pera na 50 million na pinasok nila doon sa casino, magpapatalo lang sila ng konti, babalik yon 48 million sa kanila in cheque, malinis na yun. Malinis na. Nalaban na. Lalagay nilang nila sa mga bangko nila, pag chinek ng amlak, nanalo sila sa casino. Mga player to, kaya ang daming pera. Magbabayad na yan ng mga buwis. Malinis na yung pera. Ganun ginagawa, sir. Hindi po ganito. Na magpapasok ng pera sa'yo para ilonder. Putang ina, ano ba mga negosyo mo? Sa casino ka ba? Ordinaryong tao ka lang. Sumusweldo ka ng 100 to 150,000 tapos papadalan ka sa bangko? Papadalan ka sa bangko ng ng perang galing sa kasamaan? Tayo na ko questioning ka ng mga bangko niyan, sir. Putyang ina. Wala kang alam pati sa banking. Sinungaling. Blank. I agreed to this because at the time I had complete trust in PRD and his close associates. 26. On some occasions, PRD would call me to inform me that someone from the aforementioned bank would contact me to confirm a withdrawal or encashment. Of checks, there were also instances that where PRD would instruct me to personally visit the said banks to pick up the money and bring it to Malacanang or to the designated individuals. I distinctly remember that PRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. On another incident,
I was informed by PRRD that the 2 land bank managers' check which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City, in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, were issued under my name. Copies of the 2 land bank managers' checks are hereby attached as annexes A and A-1. Kaya pag tiningnan mo yung cheque na yon, walang nakalagay na Pangulong Duterte. Wala. Oo, manager's check. Hindi mo alam kung kanino. Hindi naman pinakita doon. Pero alam mo, kidnapper kasi itong taon na to. Oh, baka mamaya, yung mga pera na yan, putsangin na ransom yan. Gago ang putya. Ako si Pangulong Duterte, issue ang kita ng cheque. Puta, ganun ako kagago. Galing sa corruption yung pera, i-issue ang kita ng cheque, mag-bank transfer ako sa'yo. Ganun ako katanga na kriminal. Nakita mo ba kung paano gumagana ngayon yung, yung sindikato? O, maletang pera, cash, ibinibigay sa kanila. Cash. Hindi yan mag-i-issue ng cheque. Si Zaldico mag-i-issue ng cheque kay Representative Kimbo para i-encash niya. Hindi. Sinong gago ang tatanggap ng cheque as dirty money? Putsang ina, pag dirty money, cash yan. Walang paper trail yan. Kaya nga yung mga tarantadong sindikato, hindi sila gumagamit ng ATM, hindi sila cash transaction lahat yan. Pumunta ka ng Amerika, kapag ikaw, ang pera mo puro tig-100. Bumili ka sa isang mall and you're paying cash, putsang ina, i-alert nila yung authorities. Bakit? Kasi hindi na uso yung nagdadala ng ganung karaming cash. Naka-credit card na. Kapag ka ikaw may ganung kakadaming cash at you're spending your money in cash, ibig sabihin ayaw mo ng paper trail. Pag ayaw mo ng paper trail, ibig sabihin may ginagawa kang kasamaan. At kapag may ginagawa kang kasamaan, isusumbong ka nila sa otoridad. Sinong gagong sindikato ang magbabayad ng maruming pera in checks? Nakita mo paano ginagawa ni Zaldico yung pagdidistribute ng pera ngayon? May narinig ka na yung yung 18 Marines naghahatid ng cheque? Lahat po yan cash. Diyan sa Congress, pag nagbibigay sila, naka yung envelope na expandable. Paper bag. Kay Trillanes, may paper bag daw, may maleta, medium, small, large maleta. Alam nila kung magkano laman. Cash. Ganyan po ang labanan. Hindi cheque. Putsang inan yan. Di pag kinuha mo yung cheque, galing sa illegal yun, paano mo i-encash yun? Oh, manager's check. So, i-encash ko po to. Oh, saan galing yan? Ang laki naman yan. Ang daming tanong. Bibigyan ko kayo ng isang example. Meron akong kaibigan, ha? May pera siya sa bangko. Okay? Bibili siya ng relos. Oh, bibili siya ng relos. Mahal yung relo na bibili niya. Patek Philippe. Oh, bibili niya yung relo ng 4.5 million. Kasi steel price yun. 4.5 million, Nautilus. Oh, ngayon, cash ang transaction nila. Cash. Pumunta siya ngayon sa bangko niya. Bangko niya yun, ha? O, sabi niya ngayon, I am withdrawing cash. Alam mo, sabi sa kanya nung ay, wala po kaming cash dito. Hindi namin kayang i-provide yung cash na yan. I-schedule natin. O, pero gusto lang po namin malaman, why do you need the cash for? Pera ko yan eh. Ako yung tao, ako ito, may ID ako. I deposited that money here. Kinukuha ko lang. I'm gonna buy something. Yes, ma'am, but it's protocol. Kasi malaki po yung amount na kinukuha ninyo. Gusto lang po natin malaman bakit maglalabas kayo ng ganyang kalaking pera. Kailangan mo i-justify for documentation. O, ginastify niya. Because I'm gonna buy this watch from this person. Kilala nila, ay si ano pala, dito rin nagbabangko yan. Dito rin niya i-deposito yung pera na yan. Okay po, sige po. Balikan nyo po bukas. Inform po namin kayo. Pag ganitong oras, balikan nyo po. I-request namin yung cash from the head office or somewhere para ma-ready po namin. Kasi currently, wala po kaming ganyang cash ngayon. 4.5 million, ha?
You're talking about how much? 4.8 million and 84 million in check? Given to you? Ang sweldo mo 100 to 150,000 lang. I'm gonna give you 84 million. I will be entrusting you that much money. Tapos ang sweldo mo 100 to 150,000? Kung ako naman, ginagamit kita para sa ganyang kalaking mga transaksyon, go-to person kita, hindi kita sasahuran 100 to 150,000. Putang ina, mabibili ka ng kalaban ko. Bibigyan kita ng porsyento. Milyon ang isisweldo ko sa'yo. Galing naman sa nakaw yan eh. Pare-parehas tayo lumubog. 100 to 150,000 tapos binibigyan ka ng 84 million. Utangin na tapos cheque. Paano mo i-encash yan? Nang hindi ka maa-alarma o hindi mag-set ng alarm or magti-trigger ng alarm sa Anti-Money Laundering Council and sa head office dahil apakalaking pera niyan. 28. To prove the aforementioned allegations, I am willing to execute an affidavit, authorization, or any other document and to perform all acts necessary for Committee on Justice of the House of Representatives or the courts to act. Alam mo, if this person has a proof na si Pangulong Duterte is issuing checks sa kanya, transferring money, ano yan, may papakita niya kaagad. Bakit wala? Ba't kailangan yung Congress pa or Senate pa yung magkalkal? Pwede naman siyang mag-request ng statement of account eh. Pwede ba ako mag-request since these are my bank, so can I request for a statement of account? Yung mga bank transactions ko for the past 10 years. Pwede yun eh. Kasi ako, kaka-request ko lang na nakaraan kasi nag-apply ako ng visa eh. Nag-request ako ng bank transactions ko for a period of time. Binigyan, mga naghintay ka lang 3 araw, lumabas na yun. Lahat, nakita ko doon, pati yung mga transfer ko sa GCash, pa 5 piso. Lumabas doon sa, lahat din ng mga nagpapasok ng pera sa akin, lumabas din doon. Ba't hindi mo na-request yun? Para ipakita mo dito, annexes, meron akong ganito, pumasok sa account ko, galing sa kay Mans Carpio, galing kay Rodrigo Roa Duterte account, BPI Ortigas. Diba? Hindi eh. Wala eh. Optics to. I will authorize anybody from this committee I will sign an affidavit, I will sign a bank secrecy, blah, blah, blah. For you to check. Kutsangin na, kung may ebidensya ka, wala na silang kailangang i-check, nilabas mo na on your own. Ipinakita mo na dyan, ayan, nakita ninyo, Inday Sara, 500K, Pangulong Duterte, o Rodrigo Duterte, o Baste Duterte, o kahit na halimbawa, Bongo, transferred 500K to me. May ganun man lang sana. Wala eh. Nga. Sabi ko sa inyo, kung may ebidensya to, ipinakita niya na. But the fact na ang pinakita lang niya dyan is yung manager's check, yung actual na check, kahit naman sino pwede mag-issue ng manager's check. Ang tanong, talbog ba yun o hindi? Ang ina nyo, niloloko nyo naman yung mga Pilipino eh. Porket maraming mga Pilipino walang alam sa banking eh. Ginagawa ninyong tanga eh. Panoorin nyo to, i-share ninyo to para makita ng mga nabubudol nito ni Ramil Madriaga. Says the aforementioned bank accounts and all other bank accounts under my name. Term sharing and destabilization efforts. 29. Sometime in November 2021. Sometime na naman. Sometime in November 2021. So, 30 days na naman yung natin. Yung iisipin natin, November 1, November 2, November 3, hanggang November 30. Ano ba yan? PRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for president while Sara will serve as his running mate. Ha? Walang alam si Pangulong Duterte. Natatakbo si BBM na presidente. Si Inday Sara, number 1 sa survey. May Run Sara Run movement. November 2 ang passing ng Certificate of Candidacy, December 2021. Diba? December 2021 ang passing ng Certificate of Candidacy. Nalaman lang natin na si Inday Sara tatakbong Vice President noong nagpasa na siya ng Certificate of Candidacy kasi ang unang Certificate of Candidacy na pinasa niya for mayor. Merong Run Sara Run movement, ilang linggo na nagkaroon ng Run Sara Run movement.
number one si Inday Sara sa presidente, everyone is thinking na si Inday Sara will run for president. Paano mong sasabihin na alam ni PRRD na si Bongbong ay tatakbo ng presidente? Ang ligaw, si Amy na ang nagsabi na kami ang nanligaw kay Inday Sara na kunin si Bongbong na vice president kasi alam nila si Inday Sara tatakbong presidente dahil number one nga siya sa survey. Paano mong sasabihin na noong November 2021, alam na ni Pangulo na tatakbo si Bongbong na presidente? Nalaman lang naman natatakbo si Bongbong na presidente noong nag-vice president si Inday Sara. Ito pa Bongbong will run for president while Sara will serve as his running mate. PRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him to discuss a possible alliance. The 2022 national election during meeting, BBM was able to convince PRD to have Sara as BBM's vice president. Kinumbinse ni BBM si PRRD na si Inday Sara ay tatakbong vice-presidente niya. Sinasabi na nga ni Pangulong Duterte noong December pa na mayroong tatakbo na presidentiable na adik. Alam ni Pangulong Duterte na adik si Bongbong Marcos, makikipag-deal siya kay Bongbong. Ito sa lahat ng pinakamalaking kasinungalingan, kabalintunaan, isa ito sa pinakamalaking kabalintunaan. Diba during his meeting, PBBM was able to convince PRD to have Sara's BBM. Hindi nakialam si Pangulong Duterte kay Inday Sara. Ang gusto nga ni Pangulong Duterte tumakbo si Inday Sara. Sinuway nga siya ni Inday Sara Walang ganap si Pangulong Duterte sa desisyon ni Inday Sara whether tatakbo siyang mayor, vice mayor, presidente, or vice-presidente. Wala. May kandidato si Pangulong Duterte noon. Ang kandidato niya noon, vice president, si Bongo. She was expecting her daughter to run as the president and Bongo is her vice president. Kaya lang, matigas ang ulo ni Inday. Nag-vice president siya, kaya si Bongo ang inilagay niya as presidente. Patatakbuhin niya ba si Bongo na presidente kung alam niya at pinayagan niya si Bongbong Marcos na tumakbong presidente ni Inday Sara? Utang ina naman, Madriaga. Magsisinungaling ka na lang kasi nungalingan pa. Ano ba naman to? Grabe naman kabobohan mo. Putsang ina yung kwento mo. It doesn't connect. It doesn't make sense. It doesn't add up. Wala talaga. Malabo. Sobrang labo. Kinumbinse ni Bongbong si Pangulong Duterte, tatakbo siyang presidente, vice president si Inday. Pero umoo si Pangulong Duterte. Pero si Pangulong Duterte pinatakbo si Senator Bato. From VP, dahil nga nag-VP na si Inday, pinatakbo niya na presidente si Senator Bongo. Tapos kalaunan, nag-back out si Bongo, pinalitan ni Senator Bato. Tumakbo si Senator Batong presidente nun Papaano napapayag ni BBM si Pangulong Duterte? Ni hindi nga in-endorse ni Pangulong Duterte si BBM. Anak ng tokwa. Ano ba naman ito, Madriaga? PRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for the president while Sara will serve as his running mate. PRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him to discuss a possible alliance to the 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRD to have Sara as BBM's vice president. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Ayan BBM was able to convince Pangulong Duterte to be vice president. However, they agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for Sara as presidency. Why? Anong klaseng strategy to? Na, sige, tumakbo kang presidente.
Pero after 3 years, bababa ka para kay Inday. Gusto pala nila maging presidente si Inday. Di sana tumakbo nila si Inday presidente. Sure win siya noong 2022 eh. Number 1 siya sa survey eh. Nagmakaawa nga lang yung magkapatid eh. Dahil nung nalaman na tatakbo siyang mayor, baka naman pwede, tumakbo ka na lang ng vice president ni Bonget kasi nga tatakbo si Lenny, hindi siya mananalo kay Lenny. Nilampaso na siya niyan yung 2016 eh. Sinong gagong presidente ang mananalo tapos 3 years lang ako, ibibigay ko na sa anak mo? Eh, successor naman talaga si Inday Sara kung magkaibigan sila eh. After Pangulong Marcos, si Inday Sara na yung tatakbong presidente. Ganun naman talaga yung vice-presidente ang tumatakbong presidente. Bakit ako bababa sa 2025? Kung ako naman si Bongbong, bakit naman ako papayag na bababa ako ng 2025? Gago, di ba? O ito po, after Sara took her oath as Vice President, PRD had a discussion with retired generals of the Armed Forces of the Philippines where I was also present regarding the possible Wow, utsang ina, National Security Council yarn. Wala kang ang posisyon sa gobyerno. Tapos yung usapan ng mga general nandoon ka, sino ka? Siyempre tatanungin ng general, sino to? Hindi naman si Bongo to. Si Bongo naniniwala kami kanang kamay mo, pero itong pangit na to, sino to? Hindi. Palabasin mo yan. Hindi pwedeng. Tayo-tayo lang. Yung may mga posisyon lang sa gobyerno, yung mag-uusap-usap. Tangina pa paanong maniniwala ka na itong loser na ito? Patay na patay kay Inday Sara, obsessed kay Inday Sara. Putya, isasama ni Pangulong Duterte para kausapin yung mga general. Tapos pagpaplanuhan. Ayun, scenarios for unseating BBM by 2025. Akala ko ba, nag-agree sila na 2025 bababa si BBM. Bakit merong unseating ng 2025? Anak ng putya talaga to si Madriaga. Oh. After Sara took her oath as Vice President, PRRD had a discussion with me, with retired generals of the Armed Forces of the Philippines, where I was also present regarding all the possible scenarios for unseating BBM by 2025. In case he reneged on his promise, the general objective was to ensure that PBBM will only serve less than 4 years of his term as president, so that Sara, upon assumption to the presidency, will still be eligible for the presidency in 2028. 31. I remember that one... Ayun oh. Ulitin natin yung part na yun. Possible scenarios for unseating BBM by 2025 in case he reneges his promise. Kung hindi daw itutuloy ni Bongbong yung promise niya, meron na silang plano na na may gagawin sila kay kay PRD. Magde-destabilize sila. Tang-ina talaga. Sabi ko nga, ganun ba katanga si Pangulong Duterte? Ganun katanga si Pangulong Duterte na mag-promise ka, 2025, bababa ka. Opo. Okay. Kung hindi to bababa, trabawin natin Tangina, wala ka palang tiwala kay Bongbong. Bakit mo pa siya, ba't ka pa pumayag na tumakbo siyang presidente ni BP Sara? Hindi ko talaga mag-gets eh. Sabi ko nga sa inyo kanina pa simula umpisa hanggang ngayon, putsang ina, nasa 31 pa lang, ang dami nito. Putya, hindi pala tayo matatapos dito. My goodness. Puro palpak pala talaga itong itong affidavit ni Madriaga na ito. The general objective was to ensure that PBBM will only serve less than 4 years of his term as president, so that Sara, upon assumption to the presidency, will still be eligible for the presidency in 2028. 31. I remember that one of the plans considered was to sabotage BBM's administration by using some of BBM's own men, either recommended by PRD for appointment or allied with the Dutertes, to reveal supposed corruption issues that will serve as a precursor for an impeachment. Ito pa lang eh. So, sinasabi nila, yung impeachment complaint kay Bongbong Marcos ngayong 2025 o ngayong 2026, ikagagawa ni Duterte. Ito na yun eh. Ito na yung sinasabi nila eh, na narinig ko, I remember, natatandaan ko na ang plano nila, sasabutahihin si BBM. Tapos, may mga tao, si Pangulong Duterte, na magre-reveal
ng corruption ni Bongbong Marcos para ma-impeach siya. Ulo, sabi ko putang ina talagang i-connect nila sa mga nangyayari kay Bongbong. So parang nangyayari ngayon kay Bongbong. Kaya bumapalpak si Bongbong ngayon kasi sinasabotahe siya ni Pangulong Duterte. Paano sasabotahin siya ni Pangulong Duterte? Ang layo-layo ni Pangulong Duterte. Sino ba ang nag-file ng mga impeachment kay Bongbong Marcos? Sino ba ang nagsabi na corrupt si Bongbong Marcos? Ang nagsabi na corrupt si Bongbong Marcos mismo. Hindi ba? Oh, flood control project, 5,500 flood control projects completed. Biglang umulan, bumagyo. Anak ng tinapay yan. Hindi niya ma-explain kung nasan yung mga flood control project. Nag-imbestiga siya. Pag-imbestiga niya, siya mismo ang nakaalam ng mga ghost projects. Nasan dyan yung tao ni Pangulong Duterte na sinasabi mo na naging susi sa impeachment ni Bongbong. May impeachment si Bongbong at pinagbibintangan na magnanakaw si Bongbong dahil kay Saldico na tao ni Romualdez. Dahil kay Toby Chanco na pinagbibintangan si Romualdez na mastermind na tao ni Bongbong. Walang tao si Pangulong Duterte ang nagsimula at nag-expose ng pagnanakaw ni Bongbong. Bongbong Marcos exposed himself nung siya ay nag-speech ng flood control. He exposed the corruption ng government nung siya mismo nag-investigate, nagpunta sa mga projects na walang mga projects, puro bakal lang. Siya mismo ang nagtayo ng ICI. At si Bongbong Marcos, meron siyang impeachment nitong taon na ito na na-dismiss diyan sa Committee on Justice. So nasan si Pangulong Duterte doon? 2024 pa lang. Wala na si Pangulong, 2025, March, wala na si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Dinala na siya sa dahig. Tiyang inasabi kong, talagang pakawala ng gobyerno ito para ma-connect din niya yung impeachment ni Bongbong, yung corruption, para masabi niya na planado ng mga Duterte yung corruption na yan. But if you're gonna look at it, walang kinalaman ang Duterte sa corruption kasi sila yung may corruption. May narinig ka ba na nag-deliver ng pera, ng mali-malitang pera kay Bongo, kay Senator Bato, yung 18 Marines? Wala. Ang diniliberan sino? Si Romualdez, si Zaldico sinasabi, si Charis, yung uncle niya. Nagdi-deliver daw sa Aguado, doon kay Pangulong Marcos, dinadala daw sa Ilocos, sinasakay sa chopper ni Zaldico. Sila man lang yung involved. Wala naman Duterteng involved. Paano nasama na naman yung mga Duterte dyan? Anak ng tinapay talaga to si Madriaga. Loko-loko. For complaint 32. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience, and even an armed assault of Malacanang Palace. Ito, sabi ko nga sa inyo, itong part na ito ng testimonya niya, there's no way na kaya mong patunayan yan because it did not happen. It didn't happen. It is supposed to happen ng 2025, 2026 na ngayon, si Bongbong pa rin ang presidente. And can we also ask Bongbong Marcos na totoo yan? Kasi ang sinasabi niya, yun ang deal ni Bongbong at saka ni Duterte. Papayag ako, pero sa 2025, bababa ka. Putangin na, ba't hindi na lang kaya hindi ako papayag kasi bakit pa magiging presidente si Inday sa 2025? Ngayon pala magiging presidente na siya kung gusto niya. Kung may control si Pangulong Duterte kay Inday, hindi sana siya nagtampo. Natumakbo si Inday Sara na vice president, gago. Yun ang to sinungaling. Pakasinungaling mo. Paano nangyari yan? Pinatakbo nga ni Pangulong Duterte si Bongo at saka si Bato de la Rosa. Dahil ayaw niya kay Bongbong Marcos, paano siyang papayag na si Bongbong Marcos ang presidente ni Inday? Gago ka ba? Sinabi niya addict yan eh. May mahilig daw sa Coca-Cola eh. Tapos 2026 na ngayon. Putsang ina, si Pangulong Duterte, kinawawa nga, simula pa lang noong 2022 hanggang 2025. So, paano mo sasabihin na may ganito siyang kapangyarihan? Ipadala nga siya sa ibang bansa, nagpadala sa kanya doon, pulis pa. Bullshit ito. Sobrang bullshit ito. At ito, putsang ina, pag ginisa siya dito,
Wala siyang may sasagot, matataisa sa lawal ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa